Ano nga ba ang gamit ng panghalip? Yan ang ating aalamin sa araw na ito. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan tungkol sa gamit ng panghalip, narito muna ang ating mga layunin para sa araw na ito. Unang layunin, nakikilala at natutukoy ang mga gamit ng panghalip at nasasagot ng buong husay ang mga pagsasanay tungkol sa gamit ng panghalip. Upang mapadali ang ating talakayan sa gamit ng panghalip, atin munang balikan ang tungkol sa gamit ng pangalan. Iyo pa bang naaalala ang mga gamit ito? Kung ganon, tukuyin ang gamit ng pangalang may salungguhit sa pangungusap. Para sa unang bilang, si Mart ay magalang na nagpaalam sa kanyang ama. Si Mart ay magalang na nagpaalam sa kanyang ama. Ano ang gamit ng pangalang Mart sa pangungusap? Ito ay tama, ginamit bilang simuno. Si Mart ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ikalawang bilang, prutas ang laging baon ni Jerome. Prutas ang laging baon ni Jerome. Ano ang gamit ng pangalang prutas sa pangungusap? Ito ay kaganapang pansimuno. Kaganapang pansimuno dahil ito'y matatagpuan sa bahagi ng panaguri na siyang naglalarawan sa baon ni Jerome. Tandaan ang ating formula na S, I, P. Kapag ang pangungusap ay may I, nauuna ang simuno at susundan ng panaguri. Kapag wala namang I, nauuna ang panaguri, susundan ng simuno. Now you know, it's Filipino. Ikatlong bilang, si Harold, ang balikbayan mula US, ay nagbigay ng tulong sa mga nasunugan. Ano ang gamit ng salitang balikbayan sa pangungusap? Tandaan, ito'y nagbigay ng karagdagang impormasyon. Tama, ito'y tinatawag nating pamuno. Kaapat na bilang, Liza, makinig ka nga sa guro. Liza, makinig ka nga sa guro. Ano ang gamit ng pangalang Liza sa pangungusap? Ito ay panawag dahil parang siyang kinakausap at siyang yung kinakausap, ika nga. Kalimang bilang, nag-order ng hamon si Harry. Nag-order ng hamon si Harry. Ano ang gamit ng pangalang hamon sa pangungusap? Ito'y tinatawag nating tuwirang layon. Tuwirang layon dahil ito ang tumatanggap ng kilos sa pangungusap. Tandaan, kapag tuwirang layon, hanapin lamang ang kilos, ito ay nag-order. Itatanong sa sarili ang katanungang ano? Ano? At ang sagot, iyon ang tuwirang layon. Nag-order ng ano? Hamon. Huling bilang, para sa kabutihan mo ang pangaral ng iyong nanay. Para sa kabutihan mo ang pangaral ng iyong nanay. Tandaan, ito'y may pang-ukol na para sa. Kaya ang kabutihan ay tinatawag nating layon ng pang-ukol. Ano-ano nga muli ang mga gamit ng pangalan? Ang mga gamit ng pangalan ay
Maaari nating gamitin sa pangungusap bilang simuno, kaganapang pansimuno, pamuno, panawag, tuwirang layon at layon ng pang-ukol. Iyan ang mga gamit ng pangalan. Ano nga ba ang katuturan ng pagbabalik-aral natin tungkol sa gamit ng pangalan? Kapag ang sagot mo ay magamit din natin ito para sa gamit ng panghalip, ikaw ay tama. Dahil kung ang pangalan ay may gamit, ang panghalip ay mayroon din. Narito ang mga gamit ng panghalip. Unang gamit, ginagamit bilang simuno. Ang panghalip na pinag-uusapan sa pangungusap. Ikalawa, kaganapang pansimuno. Ang panghalip na ito sa pangungusap at ang paksa ay iisa lamang. Tuwirang layon, panghalip na tumatanggap ng kilos sa pangungusap. Pang-apat, layon ng pang-ukol. Gumaganap na layon ng pang-ukol sa kaukulang paukol. At paari, panghalip na nagsasabi ng pagmamay-ari at hindi sinusundan ng pang-ukol. Iyan ang 5 gamit ng panghalip. Simuno, kaganapang pansimuno, tuwirang layon, layon ng pang-ukol at paari. Ating isa-isahin ang mga gamit nito. Unahin na natin ang unang gamit ng panghalip. Ito ay ang simuno. Ang panghalip ay nagiging simuno kung ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, si Mart ay magalang na nagpaalam sa kanyang ama. Pansinin ang salitang may salungguhit. Ito ay ang Mart, isang pangalan. Papalitan natin ng panghalip ang salitang Mart. Sinabi natin na ang panghalip ay humahalili o pumapalit sa pangalan. Kaya ito'y magiging siya ay magalang na nagpaalam sa kanyang ama. Ang siya ay ginamit bilang tama, simuno o pinag-uusapan sa pangungusap. Tandaan ang ating formula. S, I, P. Nauuna ang simuno kapag ang pangungusap ay mayroong katagang I. Samantala kung wala, mauuna ang panaguri, susundan ng simuno. Ang formula, P, X, S. Iba pang halimbawa, mag-isip ka ng mabuti sa pagsagot ng mga katanungan. Nasaan ang panghalip na ginamit bilang simuno? Ito ay ka. Sino mag-iisip ng mabuti? Ka. Tama. Tandaan, ang formula, walang I, kaya ang gagamitin nating formula ay PXS. Nasa bandang loob ng pangungusap ang simuno. Kung lalagyan natin ng I, ang pangungusap ay magiging ikaw ay mag-isip ng mabuti sa pagsagot ng katanungan. Ang ka ay nagiging ikaw kapag nilalagyan mo ng I na kataga. Now you know it's Filipino. Yan ang unang gamit ng panghalip, simuno. Magtungo na tayo sa ikalawang gamit ng panghalip. Ito ay kaganapang pansimuno. Ang panghalip na ito sa pangungusap at ang paksa ay iisa lamang. Halimbawa, prutas ang laging baon ni Jerome. Ang salitang salungguhitan ay pangalan, papalitan natin ng panghalip. Ito'y magiging ito. Ito ang laging baon ni Jerome. Ang ito ay ginamit bilang tama, kaganapang pansimuno. Sinabi natin na ang panghalip sa pangungusap at ang paksa ay iisa lamang. Ito ang kaganapang pansimuno. Baon ang pinag-uusapan, iisa lamang ito. Tandaan ang ating formula. SIP-PXS.
Ibig sabihin walang I, kaya nauuna ang panaguri, susundan ng simuno. Ito ay isang panaguri, kaya mabibilang siya sa kaganapang pansimuno. Ikalawang halimbawa, ganito ang tamang pagsagot sa mga pagsasanay. Ganito ang tamang pagsagot sa mga pagsasanay. Nasaan ang panghalip na ginamit bilang kaganapang pansimuno? Mag-isip. Kung ang sagot mo ay ganito, ikaw ay tama. Ganito ang tamang pagsagot sa mga pagsasanay. Tandaan, walang I. Ang tamang pagsagot sa mga pagsasanay ay ganito. Sakaling may I, ang kaganapang pansimuno ay nasa hulihang bahagi. Now you know it's Filipino. Magtungo na tayo sa ikatlong gamit ng panghalip. Ito ay ang tuwirang layon. Panghalip na tumatanggap ng kilos sa pangungusap. Tandaan, ito'y parang gamit lang ng pangalan. Halimbawa, nag-order ng hamon si Harry. Iyo lang hahanapin ang kilos at itatanong mo sa sarili ang katanungang ano. Nag-order ng ano? Hamon. Subalit papalitan natin ang hamon ng panghalip. Kaya ito'y magiging ganito. Nag-order ng ano? Ganito. Ang ganito ay ginagamit o ginamit bilang tuwirang layon sa pangungusap. Subalit hindi lamang ano ang nararapat mong itanong kung gamit ng panghalip ang pinag-uusapan. Gaya na lamang ng ang mga sanggol ay pinaliguan namin. Hahanapin mo pa rin kung nasaan ang kilos o galaw. Pinaliguan. Pinaliguan ng ano? Hindi naman pwedeng itanong ang ano. Kaya ang itatanong mo ay nino. Pinaliguan nino. Ang sagot ay namin. Tandaan, ang tatanggap o gumawa ng kilos ay nararapat na nasa kanyang bahagi rin. Hindi dapat may hiwalay sa bahagi ng pangungusap o nasa simuno. Pinaliguan nino, namin. Ang namin ay ginamit bilang tuwirang layon. Ikalawa o susunod na halimbawa, ang kanyang damit na nasa upuan ay napunit mo. Ang kanyang damit na nasa upuan ay napunit mo. Unang gagawin mo ay hahanapin mo kung ito'y may kilos o galaw. Ang kilos ay napunit. Napunit nino? Tama, mo. Ang mo ay ginamit bilang tuwirang layon sa pangungusap. Tandaan, ito'y hindi nasa simuno. Para mas mapadali nating maunawaan ang tungkol sa tuwirang layon, mayroong giya na dapat gawin o pansinin. Subalit hindi ito sinasabi sa ilang mga batayang aklat. Ang niya, nila, namin, mo ay mga tuwirang layon na panghalip. Dahil hindi nagagamit bilang simuno o subject o KP, kaganapang pansimuno o panaguri or predicate. Pansinin, kaya mo bang gamitin ang namin, mo, niya, nila bilang simuno? Sige, pagbibigyan kita, mag-isip ka kung ikaw'y makakapag-isip. Naniniwala ka na hindi mo pwedeng gamitin ang namin, mo, niya, nila bilang simuno o pinag-uusapan sa pangungusap dahil eksklusibong itong nagamit bilang tuwirang layon.
na kadalasan may katabing kilos o galaw o tinatawag nating pandiwa. Now you know, it's Filipino. Magtungo na tayo sa ikaapat na gamit ng panghalip. Ito'y tinatawag nating layon ng pang-ukol. Gumaganap na layon ng pang-ukol sa kaukulang paukol. Halimbawa, para sa kabutihan mo ang pangaral ng iyong nanay. Pansinin at tandaan na ang gamit ng panghalip ay katulad din ng gamit ng pangalan. Papalitan mo lamang ang pangalan ng panghalip at ang gamit nito ay magkatulad din. Halimbawa na lamang kabutihan, papalitan mo ng panghalip na iyo. Kaya ang pangungusap ay magiging para sa iyo ang pangaral ng iyong nanay. Ang iyo ay ginamit bilang LP o layon ng pang-ukol na gumaganap na layon ng pang-ukol sa kaukulang paukol. Upang mapadali ang pagtukoy mo ng LP o layon ng pang-ukol, para sa mga panghalip na ginamit sa pangungusap na hindi sinasabi sa mga batayang aklat, ang gagawin mo lamang ay hanapin mo kung ang pangungusap ay may pang-ukol. Sa pangungusap na nabanggit, ang pang-ukol ay para sa at sinundan ng panghalip. Ang panghalip na iyaon ay tinatawag nating LP o layon ng pang-ukol. Now you know, it's Filipino. Ikalawang halimbawa, kami ay tumulong sa kanila sa pagbubuhat ng mga gamit. Alin ang panghalip na ginamit bilang LP o layon ng pang-ukol? Kung ang sagot mo ay kami, tandaan, dapat sundan ito ng pinangunahan ito ng pang-ukol para matawag natin na LP o layon ng pang-ukol ang panghalip. Ang kami ay ginamit bilang simuno. Kung ang sagot mo ay kanila, ikaw ay tama dahil pinangunahan ito ng pang-ukol na sa. Mahusay. Ikatlong halimbawa, ayon sa kanya, sila'y ligtas na sa panganib na dala ng bagyong Rolly. Alin sa pangungusap ang ginamit bilang LP o layon ng pang-ukol? Hanapin kung nasaan ang panghalip na LP. Kung ang sagot mo ay sila, naku, ika'y nagkamali. Dapat ang sagot mo ay kanya. Dahil ito'y pinangunahan ng pang-ukol na ayon sa. Ang iyo, kanila, kanya ay mga panghalip na paari, subalit hindi ginamit na nagsasaad ng pagmamay-ari sa pangungusap dahil pinangunahan ito ng mga pang-ukol. Kaya ang gamit nila ay layon ng pang-ukol. Now you know, it's Filipino. Magtungo na tayo sa huling gamit ng panghalip. Ito ay paari. Panghalip na nagsasabi ng pagmamay-ari o hindi sinusundan ng pang-ukol. Halimbawa, kanila ang mansyon na nasa tuktok ng bundok. Ang tanong, kanino ang mansyon na nasa tuktok ng bundok? Kanila. Ito'y nagsasaad ng pagmamay-ari. Panghalip na kanila ginamit bilang paari. Tandaan, hindi sinundan ng pang-ukol. Kahit ito'y nasa bahagi ng panaguri at ang gamit ay KP o ganapang pansimuno, hindi pa rin KP ang gamit nito dahil aagawin ng gamit na tinatawag nating paari dahil nagsasaad o nagsasabi ng pagmamay-ari. Now you know. Kalawang bilang, ang mga antigong kagamitan na nasa kabilang silid ay amin. Alin ang panghalip na nagsasaad o nagsasabi ng pagmamay-ari? Tama, amin. Ikatlong halimbawa, suriing maigi
ang pangungusap na iginuhit niya ang larawan ng kanyang ina. Ang tanong, may panghalip bang ginamit bilang paari? Kung ang sagot mo ay niya, ito ba'y nagsasaad ng pagmamay-ari? Iginuhit nino niya. Sa madaling salita, ang niya ay ginamit bilang LP o layon ng pang-ukol. Kung ang sagot mo ay kanya, ano ang kanyang pagmamay-ari? Hindi mo pwedeng ariin ang iyong ina dahil hindi mo naman pagmamay-ari ang iyong nanay. Sa madaling salita, ito'y tinatawag nating panuring. Ang panuring ay mga panghalip na may katabing pangalan. Hindi na ito ginamit bilang panghalip sa pangungusap, kundi pantulong o nagbibigay larawan na lamang sa pangalan. Panuring. Iba pang halimbawa ng panuring. Ang kanilang damit ay nasa upuan ay itinabi ko. Tandaan, ang damit, kanilang damit, magkatabi. Sa madaling salita, ang kanila ay isa na namang panuring. Kung sakaling ko ang pinili mo, hindi ito nagsasaad ng pagmamay-ari. Dahil mayroong katabing hilos. Kaya ang gamit nito ay TL o twirang layon. Pagkatatandaan na ang paari ay nagsasaad ng pagmamay-ari, hindi sinusundan ng pang-ukol at dapat hindi sundan o pangunahan ng mga pangalan. Walang katabing pangalan. Muli, narito ang mga gamit ng panghalip. Simuno, kaganapang pansimuno, twirang layon, layon ng pang-ukol, at paari. Pag-aralan ang bawat pangungusap. Tukuyin ang panghalip kasama ng gamit nito. Siya ang ate ng aking kaibigan. Alin ang panghalip na ginamit at ano ang gamit nito? Ang panghalip ay siya. Ito'y ginamit bilang kaganapang pansimuno o KP. Kung sakaling ang aking iyong pinili, ito'y panuring lamang. Ikalawang bilang. Para sa kanya ang mga regalong ito. Pumili ng panghalip at ano ang gamit nito. Sakaling ang pinili mo ay kanya, ito'y tinatawag nating LP o layon ng pang-ukol. Kung sakaling ang pinili mo ay ito, nako, ito'y panuring lamang dahil may katabing pangalan na regalo. Gumawa sila ng proyekto kanina. Alin ang panghalip na ginamit sa pangungusap at ano ang gamit nito? Ang sagot ay sila. At ang gamit nito ay S. Naku, sakaling ang sagot mo ay TL o twirang layon, tandaan, kapag TL ang ginamit mo o gamit ng panghalip, ito'y hindi mo pwedeng gamitin bilang simuno. Ang sila ay nagamit natin bilang simuno. Kaapat, hiningi nila ang mga ritasong natira.
Ang panghalip na ginamit ay nila. At ang gamit nito sa pangungusap ay TL o Twirang Layon. Kalima, ang mamahaling cellphone ay akin. Ang panghalip na ginamit sa pangungusap ay akin, ginamit bilang paari. Madali lang, di ba? Magtungo na tayo sa pasulat na pagsasanay, kaya maghanda, maglabas ng iyong panulat at sagutang papel. Iyo lamang isusulat ang gamit ng panghalip na may salungguhit. Kung hindi ka pa handa, maaari mong i-pause ang videong ito. Kung sakali handa na at nang ipagpatuloy, tandaan, isulat lamang ang gamit ng panghalip ng nasalungguhitang sa pangungusap. Para sa bilang 1 hanggang 5, bibigyan kita ng 2 minuto sa pagsagot. Narito ang mga pangungusap. Iyon ang simulan. Maaari mong i-pause ang videong ito sakaling hindi ka pa natatapos sa pagsagot. Narito ang mga kasagutan. Narito ang mga kasagutan sa isinagawa mong pagsasanay. Unang bilang, S o simuno. Ikalawa, Twirang Layon. Ikatlo, kaganapang pansimuno. 4, Twirang Layon. At 5, layon ng pang-ukol dahil may para sa. Ito'y pang-ukol. Sakaling nakuha mo ay 3 pataas, binabati kita. Iyong tandaan na ang panghalip ay may gamit. Humahalili man pero di may pagpapalit. Dahil sa komunikasyon, ito'y gamit na gamit. Pansinin mo at gamitin para sulit. Muli, ito ang iyong guro na Sir Yaj, nagsasabing isang maligayang paglalakbay sa mundo ng pagkatuto. Hanggang sa muli,